Akon gid ginakalipay mga kauturan ang ining kahigayunan nga maka-lead out sa sining lesson discussion. In behalf ni Pastor Sandy Takapan ang gintugyanan ni Pastor Rafi Swalog sang sining lesson discussion. Ginakuha ko ini nga oportunidad nga matamyaw kamutanan. Salamat sa inyong pag-connect sa Hope Channel, panay gimara sa Facebook page, kag sa tanan nga mga church members naton diri sa bug-os nga sakop sang aton conference. Akon kamo gina greet dira sa aton nga mga church members nga nagatrabaho abroad. Salamat sa inyong padayon nga pag-support sa mga hilikoton diri sa aton nga conference. Nalipay ko sa pag tamyaw sa inyo subong bangod kay in spite of the adversities nga aton encounter sa aton kabuhi, labi na gid diri sa aton nga conference bangod sang pandemic, ang buluhaton sang Dios nagpadayon kag sa aton nga lesson review sa sining nga tion, akon gid ginapasalamatan ang pag-upod sa aton, agod nga magatabang sa inyong alagad to discuss sa aton nga lesson sa sining nga tion, mga higugma nga mga kauturan ang magabuylog kay Pastor Reyno, amo ang aton disbursing officer sa aton nga conference. Siya man ang aton nga cashier, si Ma'am Karen Longno Durana. Ma'am Karen, thank you, Pastor. Salamat sa iyong mga commitment sa pag-boilig discuss aton nga lesson. Si Ma'am Karen, mga kauturan, siya amo ang asawa sang aton nga church school teacher sa Buenavista SDA Elementary School ni Sir Merrick Durana. Kag sila mga utod ginbugayan sang isa ka anak nga babayi. So mga kauturan, maga-proceed kita mga utod sa aton nga discussion. I-request ko si Ma'am Karen nga pangamuyo para sa pagbukas sa aton nga discussion. Ma'am Karen. Mga muyo kita mga kauturan, amay nga gamhanan, kami nagapasalamat sa nga tion, kung sa diin kami panawag dira sa imo nga ngalan kag makatuon sining imo mga pulong. Kabay Ginoo, ikaw magahatag sa amon sing kaalam, paghangop kag pag-insyende nga kun sa diin ining imo mga pulong amon maaplikar sa amon nga mga kabuhi kag makabulig sa amon Ginoo samtang kami nagapreparar sa imong ikaduwa nga pagkari. Kag kabay Ginoo, ikaw gid ang amon mangin kaupod samtang kami magatuon sining imong mga pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Katahom sang aton nga lesson, Ma'am Karen, sa sining simana gidatiguluhan ini doing the unthinkable. Yes. Kabahin ini Ma'am Karen sang Book of Isaiah, aton nga lesson subong quarter, kag lesson 10 na kita, no? Kag ini nagaka-cover mga utod sa mga adlaw sang halin sa February 27 kag March 5. Pagkabasahon ko, Ma'am Karen, ang aton nga memory text na makita ini mga kauturan sa Isaiah chapter 53 verse 5 nagasiling, "But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed." Katahom, no? May gin-mention diri Ma'am Karen sa aton nga lesson the story about sa isa sinika Chinese, no? Nga ang iyang mga upod ulipon, no? Ulipon. Kag hindi siya mga hinigugma nga mga kauturan makahangop, no? Nga mangin wala sila sing hope, no? Kag what he did, he sold himself, no? Ginbaligya niya kagalingon bilang slave. Kag nag-upod siya dito sa mga grupo sa mga slaves, no? Kag not until mga kauturan nga pila ni kabilog ang nakabaton, 200 no ka mga slaves ang nagbaton kay Christ because ang nga Chinese
mga utod isa ka Kristiyano kag siya napatay, no? So ang according to those who read the story about sa sining Chinese national, mga utod, what he did, no? His act was an act, mga kauturan, nga ginakabig unthinkable. Though hindi mapatihan nga hinimuan sa sining tawo nga gin-mention sa introduction sa aton nga lesson. Now, mga utod, ini pahayag sang gamay lang laragway sang ginhimo sang sining servant redeemer sa aton nga lesson. Sang sining Messiah nga na tudlo sa mission, life, kag sa ministry ni Jesus Christ sa pagluwas sa aton. Now, mga utod, to start no sa aton nga pagtuon sang pinaka content sa aton nga lesson, akon mga kautoran i-request si Ma'am Karen to discuss sang Sunday nga subtopic nga ginatiguluhan, Isaiah's testing truth, Ma'am Karen. Thank you, Pastor. Ang Sunday naton nga lesson no naga-focus siya sa Isaiah 50 verses 4 to 10. Kag ini siya, Pastor, isa ka description sang isa ka servant nga mangin deliverer naton. Kag luyag ko ini, Pastor, pagabasahon ang paragraph nga ara sa aton nga leksyon. Nagasiling siya nga si Isaiah kuno isa siya ka artist whose canvas is the soul of his listener. In order to teach, persuade, and give his audience an encounter with the servant of the Lord, he develops a rich fabric of recurring themes in symphonic fashion. He unfolds God's message in steps so that each aspect can be grasped in relation to the rest of the picture. So kanami kay Isaiah, Pastor, kay isa-isa niya describe kung ano ang matabo sa sininga chapter Isaiah 50. Kag diri man naton makita sa sininga Sunday nga lesson nga si Ginoong Jesus amugid ang aton example. Jesus is an example in words, in thoughts, and in deeds. Bisan pa sa pagka masinulundon sa iya nga amay. Kay luyag ko, Pastor, ipagabasahon ang Isaiah 50 nga nagasiling diri siya sa chapter 4, verse 4 nagasiling, "The Lord has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary." Now kanami sa kay Ginoong Jesus kay kun sa diin nakahibalo siya, ginhatagan siya sang Ginoo, sang iya amay, sang dila kaangay sang learned, no? Nakahibalo nga iya gid mahibaluan kung paano ang paghambal sa mga naluyahan. Paghatag Sir Ma'am Karen sang inspiration sa mga luya kag mga nabudlayan, no? Oh, kanami, Pastor, sang aton nga Ginoo. Kag he awakens me morning by morning, he awakens my ear to hear as the learned. Kanami sa kay Ginoong Jesus, kay ginatudluan niya kita nga kun sa diin kita man kung kaisa magpamati kaangay sang isa ka maalam, no? Kay kung kaisa ang aton nga baba, hindi na lang mapunggan, halay na lang kita hambal, no, Pastor, no? Kita mag-spend time sa pagpamati, mga kautoran. Oo. So kanami sa kay Ginoong Jesus, kag example siya sa ako niya nasiling kay kung sa diin siya ang nagakuha sang kusog morning by morning sa iya nga amay. And he was not rebellious nor did turn away. Hambal niya, "I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out the bird. I did not hide my face from shame and spitting." Kaya ang promesa sang Ginoo sa iya, "For the Lord God will help me. Therefore, I will not be disgraced. Therefore, I have set my face like a flint, and I know that I will not be ashamed." So kanami sang promesa man sang iya nga amay sa iya. Na kung sa diin, kung kita man ang mangin matinumanon, Pastor, no, sa ginatudluan kita sa sininga Sunday lesson, ang Ginoo magabulig man sa aton. Katahom sang description na Ma'am Karen, parte sa life and ministry ni Jesus Christ, the Messiah, no? Kay ang ining servant, the Messiah, which refers sa kay Jesus Christ,
nagapahayag sa ginatawag tama ka obedient, no? In spite sa sining mga trials nga iyang na-encounter, kag pag-encounter isa sa ka matinumanon gid sa kabubuton sa iyang amay. Pastor. Kag bisan sa sininga theme bala pastor nga si Ginoong Jesus gintamay siya sang ara na siya sa cross, ginhambal sang mga leaders nga kung ikaw matuod-tuod nga manluluwas, kag kung ikaw makagagahom, i-save mo ang imo kaugalingon, pero ang Ginoo wala gid siya magpatol, no? Wala gid gin sapak atong mga nagmak sa iya tungod sang iya gugma sa aton, kag ang iya willingness sa pagtuman sang iya nga amay. So katako mga kauturan sang lesson nga again present, no, mga insights nga i-present ni Ma'am Karen. Kag ini nagapahayag nga kung kita magadangop sa kay Ginoong Hesus, mangkon naton ang ginatawag merito o kon benepisyo sang iyang perfect obedience, no, sa kabubuton sa iyang amay. So, ihatag ta kay Pastor Reyno ang pag-discuss sang aton nga Monday lesson, The Suffering Servant Pope. Manotice naton, by the way, mga kauturan, manotice naton diri ang ginatawag pasunod nga prophecy ni Isaiah in connection sa palabuton nga Messiah or sa sining servant nga mo si Jesus Christ nga amo maga-provide gid sang redemption. Sang redemption hindi lamang sa mga oppression sang mga superpower nation against sa sining Israel, but ma-notice man naton ang mga ginatawag kay ang ining nation Israel, sila man imong servants ang Diyos supposed to be, but they were not obedient to God. Hindi sila yung nangin matinumanon. As a consequence, sila gin discipline sang Diyos through sa mga superpower nation nga amo ang nag-ulipon sa ila. However, God promised, mga kauturan, kung basahon naton ini sa Isaiah chapter 9, verse 6, ang Diyos nagpromisa, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. Mga kauturan, and so on. And verse 7, of the increase of his government and peace, there will be no end. Wala sing ginatawag limitation. Hindi lamang sa... So, manotice naton nga ang ining suffering servant poem nga nasintro sa Isaiah 52:13 tubtob sa Isaiah chapter 53 asa sa 12 mga utod, nagapahayag nga ining content may ara sini previous nga mga messages sa Isaiah which nga nagatudlo parte sini Ma'am Karen. Kag hindi lamang limited ang redemption sa sining Israel, but it includes sa tanan nga makatawhan sa bugos sa kalibutan nga gin-oppress sang sala, mga kauturan. Kag ang ining si Jesus Christ nga amo ang the coming Messiah, the Emmanuel, no, mga otod sa linya ni David, no, hindi linya ni David, mga kauturan, will come nga amo ang maga-provide sa ginatawag redemption sa mga katawhan sang Israel kag sa tanan nga mga katawhan sa sining kalibutan. Now, mga otod, sa aton ginhambal, hindi lamang limited sa Isaiah, but bisan pa mga kauturan in the Old Testament, may mga biblical text which mga otod points to the birth of Jesus Christ nga amo ang maga-provide sang kaluwasan sa mga katawhan. And ang iyang kabuhi, mga otod, nagapakita sang ginatawag naghatag ginatawag ng namot anla nakapahamuot sa iyang gining amay. So sa pagbaptize sa iya, Ma'am Karen, no, during the baptism of Christ, daw wala gid makapugong ang iyang amay. Siling niya gin-claim niya, mga otod, nga ini ang akon hinigugma nga anak, in whom I am well pleased. So
So katahom no. Mga kauturan kon aton mahangpan ang life and ministry Christ as described sa sining Isaiah chapter 52 and 53 mga utod kag kon aton ma-emulate no ang ini nga mga batasan sa aton nga kabuhi kag sa tanan nga tion mga utod ang aton hinimuan kag pagahimuon will always provide ginatawag nga kalipay sa aton nga Dios. Then amo ni aton nga pagahimuon mga kauturan. Aton na tun-an mga utod nga dapat sundon naton gid ang ginatawag Christ-like nga pagkabuhi Ma'am Kiren no. Kay ini nga mga provision nga ginhatag mga kauturan sang Dios sa aton ni Isaiah hindi lamang para sa katawhan sang Israel no. Apang mga utod nagasakop sa tanan nga mga katawhan nga ginulipon sang sala mga utod. Pasalamat kita nga si Christ nangin servant, nangin redeemer, kag nag-suffer sa sini mga bagay as described diri mga utod para nga makaangkon kita sang redemption. Now, mga utod, nagpasalamat kita nga we're able to present sang aton nga mga subtopics sa Sunday and Monday. Mga kauturan, mag-proceed kita no kag i-request ko si Ma'am Karen to discuss ang Tuesday naton nga subtopic nga ginatiguruhan, who has believed. May idugang lang ko bala kagina pastor sa mga ginhambal nga ang Ginoo nanamian gid na please gid kung kita obedient sa iya no kaangay sang iya nga anak nga nangin obedient man sa iya. So ang aton nga amay sa langit nagakalipay gid kung kita man ang mangin obedient sa iya nga kasuguan. Amen. Kag ang aton nga Tuesday lesson nagasugid who has believed. Kag kung aton iponder bala pastor ini nga word nga believe, do nag-refer siya sa duwa lamang kabutang, no, being lost and being saved. Kag ang Isaiah 52:13 nagasugid siya dira sa aton nga ang servant is highly exalted kag extolled siya. Apang sa mga next verses aton makita nga ang appearance sang sini nga servant though disfigured kag bisan hindi siya gani makilala as sons of men, bisan sons of men na lang hindi gid siya makilala. Kag ang New Testament nagahatag sa aton sa mga factors nga kung sa diin ano ang rason nga kung sa diin ang appearance sang Ginoo na disfigured no. Ang isa sinidi nga ginhatag nila ang kasakit sang Ginoo nga nabatsyagan, ang korona sang mga tunok, crown of thorns, ang crucifixion, kag ang inilabi sa tanan, and above all, ang bear niya sang kasalanan sang mga tawo, no, kasalanan naton. Amo ini ang mga rason nga kung sa diin ang figure sang aton nga Ginoo no na do hindi na siya makilala as sons, bisan as sons of men. Kag sa siniman nga lesson naton ginatudluan kita nga kung sa diin ang bisan sa ang mga Jews, ang mga Pharisees wala gani magpati sa iya man pastor, tuman sila, nagapati sila ya, na kung sa diin ang hari nga amo ang magaluwas sa ilan, naka kingly robe, gidya kag nakanami, gid nga pamisti. So sa ito pa ang personality, asang ilang ginapaabot nga Bisaya, Ma'am Karen, isa ka tawo masadiin, harianon nga dagway, not like sa kay Jesus Christ nga daw, mas sinulubuon tungod sang burden, sang sala nga iyang ginapasan, no? So, hindi sila makapati, kaya sila makabaton sang message nga siya ang Misaya na magaluwas. Oo. Pero na bala kong kaisa, pastor, mga experience bala naton nga inang may maistorya kita kung kaisa doon hindi pa manami ang aton approach balahaw kay ang iya nga pamistido hindi gid amo na ka dignidad or hindi bi mga PhD ang pagkilala naton kaysa ulihi gali nga tion aton mahibaluan nga principal siya gali or doktor to siya no do parihas na bala kita pastor kung kaisa kag diri man kita ginatudluan sa aton nga leksyon sa Tuesday nga ang
outward appearance indi basihan sang pagluwas ng Ginoo sa aton. Kay bisan sa kag indi man ini basihan sa pagpili sang Ginoo sa So aton. ito pa hindi ang standard sang Dios siya hindi na based sa aton nga outward appearance o kon sa aton nga kagwapuhon sa aton nga bisti but ang lesson nagatudlo sang kon ano ya ang basis sang Dios sang iya nga standard sa iya nga pagpili. Okay. Kay diri man kita gintudluan sang istorya sa 1 Samuel 16 verse 7 nya kung sa diin ang Ginoo nagpili sang hari para sa mga iya katawhan nga Israelites. Kag si Samuel do hindi gid siya magpati sa Ginoo nga si David ang ginpili sang Ginoo kay sila niya siya nga do kagamay man na sa iya nga hindi siya kaangay nga mangin hari. Pero ang sabat sang Ginoo sa kay Samuel mga kauturan, ang Ginoo nagatulok sa sulod kag indi sa sagwa. No kanami sang sina nga lesson naton nga matun-an sa sini nga lesson nga Tuesday, who has believed. Kag pastor, pwede mo bala ma-discuss sa amon ang aton lesson sa Wednesday or basi may idugang pa ikaw sa aton nga Tuesday nga lesson? Takom no sa mga point ni Ma'am Karen regarding sini nga ang Dios hindi particular sa aton outward appearance but He is more concerned about the inward self naton sa aton nga heart mga kauturan. Bisan pa in addition sa Old Testament no sa Deuteronomy ang Diyos naghambal, wala ko napili sa inyo mga Israel na ako katauhan because you are many, because of your number. Bisan gamay lang kamo but I love you, I choose you no, because ako nagayugma sa inyo. So it is an inspiration para sa tanan na Ma'am Karen na bisan na ordinary lang kaano but God loved us so much nga sarang niya kita mga kauturan magamit nga mangin mapuslanon para sa iya nga buluhaton. Okay? So, mag-proceed kita, Ma'am Karen, sa aton nga Wednesday nga ginataguluhan ini The unreachable is the us. unreachable is us. So, in the story of redemption, or the story of redemption, ang aton kimtangan mga kauturan is daw hindi nagid man kita in the perspective of man. Sa pangunang-una sa tao kung tun-an naton ang story of redemption, mga utod, ka-unreachable, no? Hindi kita masarang malabot nga pagaluwason because of sin, because of our transgression. Sa kadamo kung i-enumerate naton nga mga sala nga nahimo sa tubangan sang Dios, sala naton mga kauturan, Ma'am Karen, sa aton isig katawo. Daw budlay kita nga luwason. Hindi kita gid sarang luwason. But you know mga kauturan, ang ining situation naton nga gi-separate kita sang sala gikan sa pagluwas sang Dios sa aton. Kita sa Isaiah man chapter 59. Ang Dios hindi makasarang sa pagluwas sa aton. Malambot kita sa pagluwas sang Dios. But ang sala naton amo ang nag-separate sa aton gikan sa paghinakop sang Dios sa aton. Kag pasalamat kita mga kauturan nga ang ining unreachable because kaangay kita mga utod sa description sa Balaang Kasulatan na Ma'am Karen, kaangay kita sa mga karnero no nga naggan astray, no? Nagtalaplaag no astray nagtalaplaag kung sa diin makita nga bahin mga utod kaangay kita but because siling Ma'am Karen for God so loved the world, God loved us so much no kag mga kauturan kag nalipay ko nga bisa sa tigulo lang sa aton nga lesson that the unreachable is us. Kita ang ginatawag unreachable. Pero mga utod ang gin-describe sa aton sa life and ministry ni Christ sa Isaiah. Mga utod, gin-bear ni Christ ang pain, suffering, bisan pang kamatayon, agod mga utod, nga malabot kita, Ma'am Karen. So, pasalamatan naton ini. May idugang ka Ma'am Karen sa aton nga sa sini nga topic nga aton nga i-discuss. Ang sa first part di bala pastor nga like a vulnerable plant kaysa subong bala nga tion pastor do uso ang mga plantita. So isa ka example si Nance nagligad mahilig na siya sa mga tanom mo. May nakita siya kuno nga tanom
nga kun para kuno sa iya rare na nga tanom kag hambalya do tigumatayo na ato nga tanom apang hambalya ginalagaan niya ginabunuhan niya ginpainitan kag ginsagod niya kag ina nga tanom nagbuswak sang isa kadako nga nga dahon na kag so kaangay man kita sina pastor no nga gin pakamatsan kita sang Ginoo gin gugma kita sang Ginoo ang iyang kaluoy sa aton do indi naton maisip do hindi naton mahuna-hunaan gani kita ginahambalan man sang Ginoo nga kung ano ang makapalipay sa iya nga amay, amo man ang aton nga himuon kaangay sa iya. So pasalamat kita mga kauturan sa Dios sa tanan niya ginhimo para sa aton. Agod nga malambot kita mga utod sa mga situation naton nga daw hindi kita kag budlay kita nagid lambuton because na-separate kita gikan sa presence ng Dios because of our sins. Kag cultivate kita sa Dios para nga maangkon naton ang ginatawag complete and final restoration sa aton Kristohanon kag Espirituhanon nga pagkabuhi. Now proceed kita mga kauturan sa Thursday naton nga subtopic ginatikuluhan ini transforming reparation offering. I-discuss ini mga utod ni sino ma-discuss ini Ma'am Karen. Nami man pastor kun Buligan ikaw buligan na lang naton mga kauturan because this is the last part of our lesson Ma'am Karen. So Kagdo kanami man sini nga lesson pastor kay dugin hatagan kita blas ang mga promesa sang Ginoo. Promesa sang Dios because ma-offend example do sa ato lesson mga utod kung ma-offend mo ang isa kinanglan ka sa ginatawag reconciliation, forgiveness. However, you need to offer a sacrifice based in the Old Testament mga kauturan nga mga mando sang Dios. Now diri sa aton nga lesson ang katawan sang Israel nakakommit sang transgression sang offense sa Dios after sa ginatawag kag sa aton sa pangkabilogan. Now we need to offer a sacrifice after the reconciliation, the settlement. Kag mga kauturan na lipay kita sa aton nga lesson na Ma'am Karen nga ini is nga offering mga utod siling sang Dios mga kauturan pero sa kay Isaiah hindi na ordinary nga ram but ang ining servant nga amo ang Messiah to come amo ang mag-offer as sacrifice para sa aton. Ma'am Karen, gin exalted na siya pastor no ang ending niya nga gin exalted na siya kanami sa kag sa diri bala sa mga promesa sang Ginoo sa aton nga makita sa Psalms 32 verses 1 and 2 nga nagasiling, blessed is the man whose sin is forgiven. amen. No kanami pastor kag sa Romans 5:8 Bota ko gini. kanami man sini nga verse pastor. Favorite ko nga text. Yes, oo. Tungod sa iya nga gugma sa aton in that while we were yet sinners Christ died for us. Kanami sang gugma sang Ginoo sa aton. Kag sa 1 Peter 2:24 nga nagasiling siya, Jesus bore our sins, we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Tungod sa mga lapdos sang Ginoo kita ang naayo. Dalom-dalom na mga Bisaya mga kauturan ang kay Ma'am Karen sa buong ginagamit minalampusan gilapdusan sang mga kabugat sang mga silot sa iya because of our sins. Siya nagantos bangod sa aton. However, nakatakom siya sa may 1 Peter Ma'am Karen is because sa iya nga pag-antos maangkon naton ang ginatawag righteousness. Pagkamatarong. So mga utod Christ was the ultimate sacrificial offering no? Para sa aton. Kag sa gitambal mga utod sa Psalm sila blessed is he, bulahan siya nga ang iyang mga sala diyan patawad. Kag more mga kauturan bulahan siya nga nakaangkon sa ginatawag perfect righteousness ni Jesus Christ. So mas may additional pa ka Ma'am Karen sa aton nga lesson for this Thursday subtopic. May ara ka pang
additional nga nakita which sarang mo ma-share sa aton nga mga viewers, sa aton nga church members nga ma-share man nila sa ilang mga hinigugma sa ilang kabuhi nga wala nakakonect sa aton subong. Kung aton i-relate diri pastor no ang aton balang memory text nga nagasiling diri nga, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Ang pagpasunod kanami bala pastor sang pagpasunod sang events nga ginpila siya tungod sang aton mga kasalanan, nalaguban siya tungod sang aton mga iniquities, pero sa ulihi ara gid ang pag-ayo sang Ginoo. No kanami nga tungod sang aton mga kasalanan kita ginhatagan sang pag-ayo sang aton nga Ginoo paagi sa iya pagpakamatay sa cross. So, Ma'am Karen, daw hope gid sa aton nga discussion, kagabay na blessed gid ang aton nga mga church members nga ara naga-connect sa aton subong kag to end no sa sindi nga presentation may ara ka nga mga statement nga ipabalon sa aton nga mga viewers to end sa aton nga lesson discussion. Sige, pastor. Ang isa sa mga kanta nga akon nanamian kag ma-relate man sa sining aton nga leksyon nga nagasiling siya, the theme of the Bible is Jesus and how He died to save men. Kanami, pastor, nga kung sa diin, halin sa Genesis hasta sa Revelation, ang tema sang Bible nagasugid gid sa Ginoong Jesus. Kag ang isa pagid kakanta sa aton hymnal nga masami man naton pagkakantahon ang nagasiling, "Oh the height and depth of mercy, oh the length and breadth of love." Do ano ka dalom, do ano ka sangkad ang bugay kag ang gugma sang Ginoong Hesus, sang Ginoo sa aton. Kag nagasiling man siya sa aton lesson kagina, who has believed? Kay ang John 3:16 nagasiling, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So ang ginabilin lang gid sang Ginoo sa aton para siya ang mahimaya man naton kaangay sang iya nga anak nga kung sa diin nangin willing siya sa pagpakamatay sa cross, amo man ang pagpati kag ang pagtuman sa iya. Kay tungod sa sina nga mga pamaagi, pastor, siya may ara kita eternal life. Amen. So, mga kauturan, salamat sa mga parting statement ni Ma'am Karen. Kag mga utod, ako nakatalupangod nga sa atong study nga Christ before He suffered. Ara siya sa ginatawag exalted throne of God. Nag-suffer pangod sang aton nga kasalanan, kag ang iyang pag-antos mga utod sa pagluwas sa aton ginakabig nga unthinkable. However, mga utod sa ginmention ni Ma'am Karen, ang Isaiah nag-mention sa ginatawag pag-exalt liwat sa kay Ginoong Hesus. Sa pag-exalt liwat sa kay Ginoong Hesus, meaning siya sang una exalted, nag-suffer, but mga kuturan, gin-mention ni siya ang pag-exalt liwat sa iya after His suffering para sa aton nga redemption. Ang ginhimo niya mga utod was considered as unthinkable para maluwas kita. So, ako magabilit, let us accept, batunon nato si Ginoong Hesus, avail naton ang iyang gugma kag ang iyang benepisyo sa iyang pag-antos, pagluwas sa aton. Himuon naton ini Ma'am Karen, we will be exalted with Him. Yes, pastor. So, takpan naton ini nga pagtuon mga utod kag mga kauturan, pinaagi sa pagpangamuyo, magapangamuyo kita. Walay katubtuban kag dalangpan namon nga Dios. Salamat gid nga ikaw nagupod sa amon pagtuon, kabay nga ang tanan nga mga viewers namon diri sa West Visayan Conference kag bisan pa sa iban nga bahin sang kalibutan nga nagapamati sa siya nga pagtuon, makaangkon sang pagkilala sang
tagsa namon ka kami tanan tang tamon nga mga kaugalingon, and we will finally accept Christ as our personal Savior. Maangkod namon ang kaluwasan, O Dios, kag ang kasiguruhan nga kami maaman sa malapit nimo nga pagbalik sa nga duta. Salamat gid nga ikaw magasabat sa amon pangabay. Ginatugyan kay saligan namon ini nga mabaton bangod lamang sa ngalan ni Kristo nga amon bugtong nga maluluwas. Amen.